Maligayang pagbabalik mga kasolid, manager ni Inoue na babahala, drain ang Japanese monster. Fulton nagbigay ng reaksyon na Shingo Inoue first time nakadama ng takot. Quinta Palace early celebration. Yan ang ating pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, apat na mabibigat na laban ang magaganap bukas sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang nangunguna nga dyan ay ang laban sa pagitan ni Anthony Joshua kontra dito kay Otto Wallin. Anthony Joshua, delikado nga ba sa bakbakan? Itong si Anthony Joshua ay may kasalukuyang kartadang 26 win, 23 knockouts, meron ng 3 talo. Samantalang itong si Wallin, 26 wins, 40 knockouts, merong 1 talo. Marami ang nagsasabing delikado itong si Joshua sa kanilang bakbakan. Kung main event naman sa bakbakan, sa pagitan nitong si Deontay Wilder, nakasalukuyang may kartadang 43 wins, 42 knockouts, merong 2 talo. Kontra nga dito kay Joseph Parker, 33 wins, 23 knockouts, meron ng 3 talo. Sasabak din sa undercard itong si Dimitri Bivol, ang kasalukuyang WBA Super World Light Heavyweight Champion. Didepensahan niya ang kanyang titulo kontra nga dito kay Lyndon Arthur. Si Arthur ay may kasalukuyang kartadang 23 wins, 16 knockouts, merong 1 talo. Kasama rin sa lalaban sa undercard ang alaga nitong si Frank Warren, ang nagpabagsak kay Alexander Usyk. Warren's heavyweight Daniel Dubois 19-2, 80 knockout, has a 50-50 fight against unbeaten Jarrell Big Baby Miller, 26 wins, 1 draw, 22 knockouts. Dagdag pa nga ni Frank Warren, sa tingin niya daw ay magkakaroon ng upset sa bakbakan. Target naman itong si Eddie Hearn na pagtapatin itong si Anthony Joshua kontra nga kay Deontay Wilder kung parehas papalarin sa kanilang mga laban bukas. Iyan ang ating abangan mga kasolid. Ang bakbakan ng mga heavyweight sa bansang Saudi Arabia. Samantala, courtesy of Boxer Shorts with attorney Ed Tolentino. Nagbigay nga ng 3 susi kung paano mananalo si Marlon Tapales kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Unang-una na nga daw dyan ay ang conditioning. Sa tingin naman daw ni Atty. Ed Tolentino ay nasa magandang kondisyon na itong si Marlon the Nightmare Tapales. Ang ikalawa naman dyan mga kasolid ay ang pagiging patience. Huwag nga daw ura-urada at huwag bara-bara. Dapat maging pasensyoso. Gawin niya daw ang ginawa niya dito kay Akhmadiev at huwag makikipagsabayan sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Alam daw naman natin mga kasolid na brawler din ito si Marlon the Nightmare Tapales. Ang pangatlong susi nga daw mga kasolid ay ang timing. Alam din daw naman natin mga kasolid ng diskarte nitong Japanese monster na si Naoya Inoue. Isa nga daw itong puncher at siguradong aassault to kay Marlon the Nightmare Tapales, kaya kailangan timing lang pagdating sa counter. Huwag nga daw gagayahin ang ginawa nitong si Nonito Donaire na nakipagsabayan dito kay Japanese monster, kaya sa ikalawa nilang laban na maagang natapos ang bakbakan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, kampo nga nitong Japanese monster na si Naoya Inoue, partikular sa kanyang manager na si Mr. Ohashi. Nababahala nga ito sa kanyang alagang si Naoya Inoue. Kapansin-pansin nga daw ang pagiging tuyot at drain na drain itong Japanese monster na si Naoya Inoue sa kasalukuyan. Isa pa nga dyan ay ang pag-amin nitong The Monster na medyo takot siya sa laban kontra Marlon the Nightmare Tapales. Nababahala nga ang manager ni Inoue na baka nga daw ma-upset sa bakbakan itong si Japanese monster Naoya Inoue. Maging itong si Shingo Inoue, ang tatay ng Japanese monster, nakaramdam din ng takot pero dinaan na lamang sa trash talk para mabawasan ang pag-alala at ang kaunting kaba. Dinaan na lang sa trash talk nitong si Shingo Inoue at sinabing mahina naman daw pala itong si Marlon the Nightmare Tapales. Isa nga sa mga tinalo nitong Japanese monster na si Naoya Inoue ay itong si Stephen Fulton na kaagad namang nagbigay ng kanyang reaksyon sa laban itong Japanese monster kontra sa ating kababayang si Marlon the Nightmare Tapales. Ayon kay Fulton ay wala daw kapanapanalo itong si Tapales dito kay Japanese monster. Bagamat natalo daw siya sa bakbakan itong si Inoue, palusot naman itong si Fulton. Nagkataong daw wala siya sa tamang kondisyon.
Kung bibigyan nga daw ng pagkakataon ay gusto niyang makarematch ang Japanese Monster. Kampo ng ating pangbatong si Marlon The Nightmare Tapales, kumpiyansa nga makukuha ang panalo kontra Japanese Monster Naoya Inoue. Ayon nga dito kay Marlon Tapales, isang karangalan at tila pagkapanalo na rin ang mapalaban sa isang undisputed bout kontra Japanese Monster na si Naoya Inoue. Matalo man o manalo, siguradong panalo na ang ating pangbatong si Tapales. Kauna-unahang Pinoy na lalaban para sa undisputed showdown. Lalong-lalo na kung tatalunin pa ng ating pangbato ang tinaguriang Japanese Monster, isa nga history sa boxing ng Pinoy. Ika nga ni Tapales, I am very thankful to be able to fight this individual. It means that I am on that level too. And I am determined to win. Dagdag pa ni Tapales, pain is the journey but victory is the destination. Lalong kinabahan ang kampo nitong si Inoue sa mga binitawang salita ni Marlon Tapales. Heto pa nga ang isa mga kasolid. I know myself and I know what I bring in Japan. I know my training, I know my confidence, and I know what's in my mind. I want to go down as the first ever undisputed Filipino World Champion. Good luck, The Nightmare, Marlon Tapales. 3 days to go, baka na, magkakaalaman na. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.